Nako, breaking news. Matindi po ang pinakawalan nito ni Mr. Attorney Harold Respicio dito po tungkol sa impeachment ni Sara, no? Talaga mapapatunayan talaga natin na ang impeachment na ginagawa kay Sara Duterte ay walang batayan. Walang ebidensya ayon sa kanyang patunog, no? At dito talaga na nakikita natin na sila ay parang nanguhula lang, na parang walang pinagkaiba yan dun sa isang tao na hinihinala mo na yun ang gumawa ng kasalanan, na pinatawag mo siya sa iyong opisina at tinatanong mo siya na kung ano-ano mga bagay na kahina-hinalang bagay, tapos pag nadulas siya, pagkakamala mo siya may kasalanan. Yun ang nangyayari ngayon kay Sara Duterte. Isipin nyo na lang, kung talaga may kasalanan si Sara Duterte, malamang sa malamang yung yung tinatawag na Merigis Piatos nila. Nagtataka ako, bakit ayaw ituro ng mga congressman yung Merigis Piatos na yan? Ano ba yung confidential funds? Ano ba yung tinatawag na intelligence funds? Bakit ayaw ituro ng mga congressman na ang ibig sabihin nun kapag yun ay inilagay doon, hindi naman talaga totoong pangalan inilalagay. 'Di ba? Bakit di nila ipaliwanag sa taong bayan yun? Alam niyo bakit? Kaya hindi nila pinapaliwanag yon kasi may isip ng taong bayan ay totoo naman talaga pala ang mga pangalan doon ay hindi totoong pangalan. Pwede pala may Regis Piatos. 'Di ba? Kasi pag nalaman nila ang totoo, mag-iisip ang taong bayan, si Sara hindi talaga nakapanlustay. Di ba? Ngayon, sila, ang naratibo nila, pinapaisip nila sa tao na si Sara nanlulustay. Di ba? Yan sila. Obvious na obvious naman eh. Eto, pakinggan yung paliwanag ni Harold Respicio, Eto. Ang mainit ngayon ay ito pong lantarang pag-display di umano ng abuso sa kapangyarihan na ginagawa sa House Committee on Justice para ipilit po ang panibagong atake ng impeachment operations versus the Vice President. Lantaran po ang mga pahayag na alam ko bilang abogado ka ay mayroon kang magiging pagpapaliwanag dito. Una, sinabi ni Justice Committee Chairperson Luistro na pag hindi nag-cooperate ang mga bank officials sa kanilang pagpapatawag, pwede niya itong ipasign in contempt at makukulong sila. Aba. Mukhang nakalimutan niya, attorney, na may tinatawag na bank secrecy law at sinundan pa ng isa sa maingay din pero abogado din ito, attorney, kagaya ninyo. Nagulatan ako nang sinabi ni Terry Ridon ng Saro Bicol na ipapasagpi na din ang mga law firm at mga lawyers na tumulong sa pagbubuo ng SALN and other documents ni Vice President Sara Duterte. Kaya napareact ng todo si Congressman Rufus Rodriguez. Attorney, please help us, ang taong bayan, na maunawaan kung bakit ito ay napakadelikado na mga hakbang, hindi lamang abuso, kundi ito ay dapat may bulgar sa taong bayan. Tama ka, Eric. Nakita ka na ba ng kaso na sinasabi na yung abogado? Ngayon lang dito yan sa administrasyong ito. Sinasabi na yung abogado. Ngayon lang tayo nakakita, di ba? 18 Marines na dapat imbestigahan, ang iniimbestigahan yung 18 Marines. Di ba nakakatawa? Yan ang nangyayari ngayon eh. Di ba? Yan lang, yung mga alam ba, magka-counter si Sara siyempre si Sara, pagkatanggol niya sarili niya, yun ang iimbestigahan nila. Yeah? Ngayon naman, itong 18 Marines, iimbestigahan nila. Abogado ba itong yung chairman ng Committee on Justice? Hindi. Hindi. Kasi di ba? Pinag-aaralan yan sa law school eh. Mayroong tinatawag na attorney-client privilege. Kapag ang information na binigay sa'yo ng iyong kliyente ay in the nature ng attorney-client privilege kasama sa claw ng trabaho ninyo, ng relationship ninyo bilang kliyente at abogado, hindi mo pwedeng i-divulge ito sa kahit na anong avenue. Yung pag-prepare nila ng SALN, kasama yan sa trabaho ng isang abogado. Kaya hindi mo pwedeng isagpina yan at hindi mo pwedeng i-contempt kapag hindi sumunod yung abogado. Alright, isa pa. About sa bank secrecy law naman. Ang bank secrecy law, ang policy ng ating gobyerno ay dapat lahat ng ating mga deposit ay secret. Meron lamang mga exceptions. Ngayon, kasama ba sa exception itong investigasyon ng Committee on Justice? Tandaan natin, parang preliminary investigation to. Nagsalita
yung chairman ng committee kanina, it's akin to a preliminary investigation. Trial na ba ito? Case na ba ito? Hindi pa. So hindi ito saklaw ng mga exception na pasok sa bank secrecy law. Kasi ang nangyayari is fishing expedition. Kung wala kang ebidensya, hindi ka pwedeng mangisda ng ebidensya. Ah, Ngayon, ang ginagawa nila, halata naman yung mga complaint ay walang mga substantive. ibig sabihin ng fishing expedition po, parang ano po yan, nagbabakasakali ka na may mahuli ka. Yan ang pagkakaintindi ko, Kumbaga sa isang mangingisda, example ko na lang sa mangingisda. Kasi yun ang hinihintay mo yung pamingwit mo na may mahuling isda. Pag wala ngayong araw to, di bukas naman. Hinihintay mo sa dami nun. Biruin mo, dami isda, mga milyon-milyon ng isda nadaan sa pamingwit mo sa dagat. Sa tingin mo, wala kang mahuli. May mahuhuli ka eh. Dito sa fishing expedition, kumbaga, iimbita mo yung tao, kasi alam mo sa isang tao, kahit katotohanan ng sinasabi, kahit hindi naman siya sangkot. Halimbawa, parang ganito, sa isang lugar sa palengke, mamulot ka lang isang tao dyan, dumampot ka lang isang tao dyan, para interviewin mo. Tapos sisihin mo siya kunwari doon sa, kunwari lang, survey lang, mag-akusa ka sa kanya. Di ba nakita kita sa nakaraan sa sa mall? Ha? Oo, bakit po? Paano nyo nalaman? Siyempre, automatic, alam niya, nag-mall siya eh. Kahit hulaan mo na lang, nag-mall siya eh. Yung ba, sabi mo, tama ako, di ba? So may kasalanan ka, nag-mall ka. Alam mo yun, nanguhula ka lang, sa batay, sa maraming pagkatanong mo, nahuhuli mo siya kahit hindi naman siya may kasalanan. Yan ang nangyayari. Umaasa sila na madulas yung tao, magkamali yung tao, doon sila babatay ngayon. Ibig sabihin, hindi yan ebidensya. Di ba? Maski ako, halimbawa ko, wala akong kasalanan, nervyoso ko. Pag sinabi sa akin, ikaw, munting kaalaman, ikaw ba ang kumausap kay Linda? Ha? Medyo po, parang may kausap po ako. Di ba, nalilito ka na? Ayan, ngayon, ikaw tamo, kausap mo pala si Linda. Hindi, may kaso to. Parang gano'n. Yan yung tinatawag na, yan is fishing expedition. Di ba? Ganyan ang nangyayari. Evidence, wala ngang ultimate facts. Therefore, hindi mo pwedeng gamitin yung subpoena power mo para maghanap ng ebidensya at mag-establish ng case laban kay Sara Duterte. Ngayon, balikan natin kung ano ba talaga yung mga steps ng impeachment proceedings. Merong 3 steps na dapat pagbotohan ng members ng committee sa Committee on Justice. Una, kailangan nilang pagbotohan yung sufficiency in form. Pangalawa, sufficiency in substance. Pangatlo, kung merong probable cause na merong sufficient grounds para mag-recommend sila ng maayos na report, favorable report for impeachment. Tapos na yung sufficiency in form, nagpasa na. Tapos na rin yung sufficiency in substance, nagboto na sila, naipasa na nila. Pero meron akong reklamo dyan, sufficiency in substance. Kung babasahin ninyo doon sa rules ng impeachment, ang ibig sabihin ng sufficiency in substance, dapat may sapat na alegasyon doon sa complaint para mag-establish na impeachable yung offense. Anong ibig sabihin? Nandun mismo, doon sa rules ng House, nakalagay doon, para sufficient yung allegation, dapat mag-state ka ng ultimate facts. Yung ganitong rule ay bago ba para sa mga abogado? Hindi. As a matter of fact, required yan sa lahat ng mga kaso na isinasampa mo. For example, sa isang civil case. Ang tawag dyan is magle-lay down ka ng iyong cause of action. Dapat kompleto ang iyong allegation. Dahil kapag hindi kompleto yung iyong allegation, automatic summary dismissal yung kaso mo. Ano bang ibig sabihin na dapat kompleto yung allegation base doon sa teorya ng case mo? Halimbawa, kapag ang kaso ko sa isang civil case ay maniningil ako ng pera, dapat niya akong bayaran. Alright. Anong mga allegation na dapat kong ilagay doon? Ilagay ko, may utang siya sa akin. Pangalawa, ang deadline ng utang niya sa akin, hindi ko sinabi na may deadline yung utang. May utang siya sa akin, dapat magbayad siya. Sapat na ba yung allegation na yon na may utang siya sa akin? Hindi sapat yun. Dahil hindi ko sinabi na naningil ako sa kanya. O deadline na ng pagbayad ko. Malay mo, ang deadline pala ng pagbayad ng utang ay next year pa. Therefore, hindi mo na-establish yung cause of action mo. Ganon din sa mga criminal case. Kailangan mong i-allege yung mga elements ng crime. Kapag hindi mo na-allege yung mga elements ng crime isa-isa, ibig sabihin, pwedeng i-dismiss yan ng prosecutor. Ganon din dito sa impeachment case. Dapat lahat ng elements ng basis ng impeachment ay dapat linay out through ultimate facts. Anong ibig sabihin ng ultimate facts? Hindi mo basta-bastang sabihin na ninakaw niya yung pera. Hindi mo basta-bastang sabihin
may treason or merong high crime, hindi pwede. Dapat meron kang specific, meron ka dapat ultimate facts. Therefore, may pera dito. Halimbawa, kapag ang allegation mo, kapag ang iyong theory ay graft and corruption, dapat sasabihin mo yung pera, nasa kanya yung pera. Siya mismo yung nagnakaw ng pera, ito yung kanyang ginawa. So, dapat may ultimate fact. Merong bang ganong allegation doon sa complaint? Wala. Wala. Walang ultimate fact. As a matter of fact, kapag babasahin mo yung mga complaint, dinagay lang nila, graft and corruption siguro, other high crimes, ano pa ba yung basis? Ang sinabi nila, yung pananakot daw niya, napapatay si Presidente. Fishing expedition niya, di ba? Natataranta kasi, di ba, si Madriaga gusto ipatawag nila. Tapos yung pananakot, di ba sabi niya ni Puno, si Puno nagsabi si Kong Puno, yung pananakot na yun, hindi naman talaga totally talagang yun na yun talaga. Yeah. Iyan ang fishing expedition niya. Pagka, alimbawa, si Harold Despicio, papatawag ko. Halika ito, Harold Despicio. Mag-iimbento ako. Ang sabihin ko, corrupt. Tatanungin ko siya, Harold Despicio, ikaw ba yung pera, nag-uunang, hindi ka nanguhula, parang nangyayari, hinihintay mo siya magkamali. Parang nanguhula na rin. At doon mo siya sisimulang kasuhan. Walang kasiguraduhan. Yung gagawin mong pagkatanong, hindi mo alam kung saan ka magsisimulang magtanong. Kasi wala kang matibay na ebidensya para magsimula magtanong. Gets nyo? Alam mo, isang magnanakaw, hindi naman talaga akit bahay yun, no? Pero hinihinala mo, akit bahay yun. Galit ka sa kanya kasi, yan ang nagnakaw. Pero wala kang ebidensya, no? Ang gagawin mo, papaupuin mo siya, di ba nakita ka namin nakaraan doon? Doon sa siyempre tatanggi mo. Kumbaga nangahalungkat ka na mga bagay-bagay. Pag nagkamali siya, doon mo sisimulan siya kasuhan. Yung misuse ng confidential funds, I assume yun ay graft and corruption. Tapos yung sa SALN, I assume graft and corruption. Ngayon, kapag sinabi mo graft and corruption, yun, ano ba yung elements ng graft and corruption? Dapat meron kang personal participation, di ba? Or at least gross neglect na pinabayaan mo na nawala yung pera or ibinulsa mo yung pera. Ngayon, kapag nag-file ka ng SALN at sinabi nila na inaccurate yung SALN, tapos wala silang ipinakita na ultimate fact para sabihin yung na inaccurate yung SALN, meron bang na-establish ba nila yung element na ninakaw mo yung pera? Ako, nagpa-file din ako ng SALN eh. Na-file ko yung SALN. Meron ba silang ebidensya meron ba silang allegation na ninakaw ko yung pera? Wala. Wala silang specific allegation. Ang sinabi lang nila ay, ganito karami yung pera, ganito yung kinikita ni Inday Sara, ganito yung kinikita ng kanyang abogadong mister. Therefore, bakit din nila tanongin si BBM? Di ba nakaraan ang pera noon nasa 100 million lang yata. Ngayon billion na. Lumobo bigla. Wala na mata negosyo yun eh. Tanongin niya ba tayo tanongin yun? Yung mag-deduce ng conclusion na hindi sapat, na hindi niya sinabi yung na hindi totoo yung nandun sa SALN. Pero wala kang sinabi na nagnakaw. Walang particular na nakaw ang sinabi, hindi ba? Gusto kong tanongin sa'yo. Pag sinabing ultimate facts, hindi pwede na mag-allege ka na wala kang pwedeng isuporta sa aligasyon mo. Kahit ito ay complaint pa lang. Tama po ba? Dapat handa kang suportahan yung aligasyon mo. Dapat ultimate fact na particular fact na ultimate. Hindi mo lang basta pwedeng iparot yung element of the crime. Halimbawa, or element ng basis. Kapag graft and corruption, ang isang element nun is ninakaw mo. Hindi mo lang basta sabihin, ninakaw niya yung pera. Dapat meron kang particular na allegation na fact, na ultimate fact, na paano niya ninakaw yung pera. These are all absent, attorney. Wala yung mga yun. Ganon din sa high crimes na sinasabi nila. Nung tinakot daw niya, napapatayin si Bongbong Marcos kapag pinatay si VP Sara, sinabi high crimes daw yun. So paano naging crime yun? Una, kailangan mo munang ma-establish na crime yung ginawa niya. Crime ba yung ginawa niya? Hindi. Bakit? Conditional eh. Pangalawa, kung nagkontrata siya ng Marcos, conditional naman talaga yun eh. Pag may nangyari sa akin, gurguri mo si BBM. Di ba? conspiracy to commit murder. Crime ba ang conspiracy to commit murder? Hindi pa nagawa yung murder ha? Conspiracy to commit murder. In the worst case, i-assume natin na worst case, crime ba ang conspiracy to commit murder? Hindi krimen ang conspiracy to commit murder. Ang conspiracy lang sa ating mga batas na krimen ay yung conspiracy to commit treason, insurrection, yung mga kudeta, yung mga ganong bagay.
Pero meron bang ganun? Wala. Kasi nga, papatayin mo yung presidente. Patay na rin si Sara. Bakit siya mag-i-incite ng ganun, di ba? Ang sinabi lang naman niya, conditional, kapag namatay ako, mamamatay sila. Ibig sabihin, at worst, yun ay conspiracy. Kapag totoong may kontrata, conspiracy to commit murder, and that is not a crime. Therefore, it's not a crime. So you're saying, attorney, for the purpose of clarity, walang batayang tumutugma sa sukatan na ang mga ina-allege nito, mga complaints laban kay Sara Duterte ay pasok sa mga elemento ng impeachable offense. Ganun po ba ang pagkatwa? Hindi pasok sa mga elemento ng impeachable offense. Therefore, hindi dapat siya papasa sa test ng sufficient in substance. Dahil yung sufficiency in substance ay defined mismo ng House Rules na dapat ultimate facts at ibig sabihin yung sapat dapat yung allegation para ma-meet yung elements ng grounds for impeachment. Ang opinion ko dito, pwede nga akong magsampay doon sa Supreme Court ng grave abuse doon sa members na committee na nagboto para ipasa yung sufficiency in substance na question. Bakit? Kasi dapat nilang isipin technical yan eh. That's a legal... Dito kasi parang siya nanguhula lang talaga eh. Di ba? Itong si Panganon, Luis Tro ba yun? Na para bang lumalabas eh ayaw, parang, di ba sabi siya nagsabi na ano to, parang minimal trial, parang mini trial lang ata to. Di ba? Mga, ano to? Hindi kayo sigurado sa ginagawa nyo? Ano to? On the spot kayo, kung bahala na kung maupo si Sara dito, mapahiya, madulas, parang ganon? Fishing expedition niya yun. Sabi ko nga sa inyo, walang pinagkaiba doon sa lambat, at sa panghuli ng isda, hinihintay mo may mahuli kang isda. Di ba? question eh. Kaya barado kayo kay Harold Respicio ngayon. Ang legal question is, na-cite mo ba, na-identify mo ba yung basis ng impeachment? Na-layout mo ba yung element ng basis mo ng impeachment? Meron ka bang ultimate facts para doon sa basis mo ng impeachment? Kapag hindi mo na-allege lahat ng elements ng crime through ultimate facts, that's kapag at bumoto ka na ipasa yung sufficiency in substance question ng impeachment complaint, that's a grave abuse of discretion at pwedeng inalify. Tandaan natin, doon sa Duterte case against House of Representatives, sabi ng Supreme Court, at all stages ng impeachment, kasama na doon sa proceedings ng Committee on Justice, dapat maobserbahan yung due process. Kasama sa due process, na dapat maobserbahan yung lahat ng practice ng legalist, lahat ng legal procedures. So, ibig sabihin, kapag dapat sinabi na kompleto yung allegation, dapat kompleto yung allegation at yun dapat yung basis mo para magboto ng yes or no. Kapag hindi nila sinunod yung due process requirement na yun, pwedeng grave abuse of discretion yun at ipasa sa korte, inalify yung boto ng Committee on Justice on that second question. Maganda yung pinupunto mo, attorney. Kasi parang nauulit ang kanilang abusong ginawa sa unang attempt nila last year. Na alam mo, dapat si Harold Respicio paharapin ito sa ano eh. Di ba? Kung pwede lang eh, no? Paharapin ito sa ano eh, sa diyan sa Congress eh, no? Barado lahat to, pati si mga Kongreso diyan. Barado lahat 'yan. Sura ng Supreme Court dahil pinaluktot nila ang elemento ng due process, equal protection of law, at ipinilit nila ang mga bagay na hindi tumutugma, sabi mo, sa constitutional requirement of mandatory due process. Nauulit, attorney, in the guise of hearing, pero sabi ng iba, hindi man yan hearing, mini trial na yan. Do you agree na nauulit, attorney, at hindi na hearing ang nangyayari? Mini trial na ang gustong gawin ng Committee on Justice ng lantaran, abusado at puno ng kaarogantihan na walang pagkilala sa naging desisyon ng Korte Suprema kung bakit naibasura ang unang attempt nila to impeach the Vice President. Attorney. Kung titignan mo yung rules ng House, ang sabi doon, pagpasa ng complaint at pagpasa ng question ng sufficiency in substance at sufficiency in form, magkakaroon ng tsansa yung respondent na magbigay ng answer. And kasama doon sa answer na yon, pwede siyang magpasa ng affidavit ng mga ebidensya para i-support yung kanyang mga depensa at ganoon din yung mga complainant. Meron silang option na magpasa ng mga affidavit din at mga ebidensya. Ang question ngayon is, meron ba dapat trial na mangyari? Ang ibig sabihin ng trial, merong formal na direct examination, may cross-examination. May rebuttal, may sur-rebuttal, may mga ganon.
Ang sabi lang doon sa House Rules ay Alam mo, pag nakita, alam ng Supreme Court na nangyayari, alam yan. Ang Supreme Court nagmamasid lang yan. Tamo, pagdating niya, ibabasura ulit yan. pwedeng mag-conduct ng hearing. Pwedeng mag-conduct ng hearing. Anong ibig sabihin ng hearing? Dapat bang may cross-examination? Dapat bang may abogado na active na nagsasalita at pine-question yung isang witness na nagte-testify under oath? Hindi kailangan. Meron lang hearing. At nakalagay din doon sa House Rules na pwede kang magsubpoena ng witness at magsubpoena ng mga documents na kailangan para ma-aid yung proceedings ng Committee on Justice. Ngayon, yun lamang ay kapag naitay mo yung mga issues. Tandaan natin, yung Committee on Justice ay hindi pa siya prosecutor. Tama. Hindi siya yung aktibo dapat na naghahanap ng ebidensya, hindi ba? Kung titignan mo yung complaint, meron ba silang inattach na ebidensya? Wala. Meron ba silang particular na allegation doon na allegation para mag-prompt ng ebidensya, na identify ba nila yung ebidensya? Hindi. Maganda yung move ni Vice President Sara sa kanyang answer na hindi niya pinatulan Tama. lahat ng mga allegations doon sa complaint. Tama. Kasi kapag hindi mo pinatulan yung mga allegations sa complaint, that's general denial. Lahat yon ay denied. Kapag lahat yon ay denied, Kaya nga busit na busit sila Luis Estrada at sila De Lima, di ba? Hindi dumalo si Sara sa pagdinig na yan. Kasi fishing expedition eh. Di ba? Parang wala pa, ayun, siya sabi niya, walang mailatag na ebidensya, wala lahat. Di ba? Nanguhula ka lang talaga kung may mahuli ka. ibig sabihin, hindi mo in-identify yung particular factual issues. Kapag hindi mo in-identify yung particular factual issues, hindi mo tuloy alam kung alin ang titirahin mo. Hindi mo alam kung aling fact doon ang kailangan mong establish. Di ba? Kapag hindi mo alam kung aling fact ang kailangan mong establish, therefore, hindi mo alam kung sino yung magte-testify para sa fact na yun. At hindi mo alam kung anong ebidensya ang dapat mong kailangan para i-prove yung particular fact na yun. Therefore, wala kang basis to issue subpoena. Yan ulit ay basis ng grave abuse of discretion. Kaya nga, Ibig sabihin talaga dito, pinatutunog ni Harold Respicio, parang walang bisa talaga ang impeachment na to. Ano to, parang uula lang sila. Di ba? Para lumalabas, bandang huli, mababasura ang impeachment ni Sara. ang nangyayari ngayon tuloy is fishing expedition. Yan. PHIS. PSHIS. Bakit P? P. Pwede rin phishing kasi alam mo kasi sa kanila, pagpalagay ko yung sa computer, yung phishing, alam mo yung tatawag na phishing? Random yun kung sino may magkamali, may scam. Di ba? Pag sa text sa'yo, may text message phishing. Parang gano'n na pag nagkamali ka, kinlik mo yung link, may magkakamali eh. Hindi po pwedeng wala eh. Sa milyon-milyon Pilipino, mag-send ka ng phishing text message dyan. Di ba? May magkakamali, may scam eh. Di ba? Fishing expedition. Ibig sabihin, naghahanap ka lang ng butas laban sa kanya dahil to begin with, wala kang ebidensya. Ngayon mo lang naisip lang yung mga yan eh. Nag-i-imagine ka lang sa utak mo. Habang sinusulat mo yung complaint, ay wala ka naman talagang laman. Wala kang naiisip. Parang ganun talaga. Yan ang nangyayari, di ba? Yan ang nangyayari sa Ahor. Na, ayun na ba to? Magnanakaw ba yan? Tinanong mo kung magnanakaw o hindi. Karnaper ba yan? Hindi natin alam eh. Sabi karnaper yan eh. At yun na nga, parang yun ang related doon. I-hearing natin, sige, natin, yung, hindi ka nang bibintang, pero, sinuhulaan mo yung kanyang batay. Buwabate ka sa kanyang salita. Doon ka magsisimula pa lang. Kumbaga, sa isang magtatayo ng bahay, walang plano, walang blueprint, magsama-sama kayo mga construction worker, bahala na kung ano matayong bahay. Parang ganun. Basta maghalo tayo ng semento, kung anong kalabasan, maganda, di tuloy natin. Parang ganun. Nakita mo lang yung COA report, nakita mo yung mga linalabas sa mga newspaper, tapos yun lang, pinarot mo lang yung mga yun, in-echo mo lang yung mga yun. Pero wala kang ultimate facts, wala kang particular facts na gustong i-prove. Therefore, wala kang ma-identify na tao, wala kang ma-identify na document. Therefore, hindi mo yun maisasubmit dun sa Committee on Justice. Ngayon, hindi pwedeng magboluntaryo yung Committee on Justice at sila mismo ang magsasabi, paano ko ba papabagsakin si Vice President Sara dito sa SALN na ito? Mag-imagine nga ako, isapin na natin yung SALN. O gagano'n na lang siya, di ba? Yeah. Hindi naman naalis yung particular question doon.
sino kaya ang dapat nating i-question dito sa particular confidential files na ito? Sabihin na nga natin itong mga tao na ito. Wala sila ang nagpapakabibo Hindi naman rin sa complaint. Yun nga pinunto ni Congressman Rufus Rodriguez kay Terry Ridon sa interpellation. Sabi niya, are these matters that you would like to raise that require for a subpoena to be issued ay naka-attach as annexes, attachment as support evidence to the allegations? Ang sagot ni attorney, hindi. So bakit mo ipapasubpoena, sabi ng attorney, ini-imagine mo lang pala, and then gagamitin mong poder ng Committee on Justice para makakuha ka, yung sabi ni attorney Respicio, mga kababayan, nang gusto mong ihambalo sa tilatigo kay Sara Duterte, hindi naman pala kasama sa ina-allege as attachment, support sa mga complaint ng complainants. Lumalabas ngayon, attorney, tanong namin sa iyo, parang ang gustong maging gawin ng Committee on Justice, i-take over na ang role ng complainant at sila na magiging complainant laban sa Vice President, Attorney Respicio. Yun nga ang nangyayari. Halimbawa, SALN. Halimbawa, kalaban mo ako, nagpapail ako ng SALN. Nakita mo yung SALN ko, tapos mag-imagine ka sa utak mo, alam mo itong si Harold, mababa naman kumita ito Bakit naglagay ng milyon-milyon sa SALN niya? Ang baba ng kanyang kita. Paano ko kaya ma-prove na marami siyang nakuha na pera, na nagnakaw siya ng pera? Nangyayari yan. Nangyayari yan. Di ba, kay Senator Marcoleta, ganyan nangyari. Na ang baba ng pera sa kumpara doon sa donasyon yata. Parang gano'n nangyari, di ba? Madalas ma-question kasi ang SALN Ano ba, may SALN ako. Ang laman ng SALN ko 100 million. Nagtataka ka, wala naman akong masyadong di ba? Baga nanguhula ka sa panahon na yon na baka sa oras na yon mahuli natin siya on the spot, di ba? Baga wala pa palang patunay na talagang yung tao nanguha ng pera, lumobo yung pera, nanguhula ka lang sa oras na yon, baka mahuli mo na siya. Ipasapin na natin yung bank account niya, tapos tignan natin doon, baka may makita tayo mga milyon-milyon transaction doon. Baka doon natin siya mahuli. Fair ba yun? Yun, di ba? On the spot, nanguhuli ka. Natignan mo, sige, baka may mali mo, yan tao na yan. Yan, may kasalanan daw yan. Gumagamit daw ng pulburon. Talaga, sige. Halika, imbita mo, kapan mo nga, baka may mahuli tayo. Kinapkapan mo, wala nahuli. Wala nahuli. Ganito na lang gawin natin. Tignan mo yung yung bahay niya, baka may mahuli tayo. Alam mo yun, nagbabakasakali ka na. Hindi fair yun Unfair yun. Ang tawag doon, fishing expedition. Ngayon, dapat ang ginawa nila in the first place, para masabi nila na nagnakaw ang isang tao at gawin nilang anchor, yung SALN, dapat aside from SALN, meron dapat silang masabi na ibang basehan. Halimbawa, kapag sinasabi nilang nagnakaw ako, meron dapat particular transaction. May particular fund, and then doon ko nilagay yung pera, and may particular amount na rin para specific yung hihingin mo na ebidensya doon sa mag-produce, yung sa tao or company na mag-produce ng document. Hindi ka basta-bastang maghahanap. Dapat kapag yung evidence, dapat yung sinasabtina na tao at sinasabtina na ebidensya ay masasagot niya yung question directly. Meron ka na dapat hypothetical answer doon sa question, and that answer is dapat yes or no lamang. Halimbawa, kapag nagpasabina ka ng isang ebidensya para patunayan na nagnakaw ako ng 1,000 pesos, dapat ang question na lamang, meron ka dapat hypothetical na question na si Harold Respicio nagnakaw ng 1,000 pesos dahil nag-deposit ng 1,000 si X sa account ni Harold Respicio on this date. Kasi meron akong mga ibang ebidensya. At itong bank transaction na ito, mapapatunayan niya yes or no kung totoong nangyari iyon. Dapat ganoon particular. Para may basis. Yun yung gusto kong patunayan para may basis yung subpoena. Para kapag produce mo lang subpoena, kailangan nga itong ebidensya na ito para ma-prove yun. Hindi pwede na sabihin na si Harold nagnakaw. Magkano? Hindi ko alam. Kanino galing? Hindi ko rin alam. Pero malay mo, mahanap natin dun sa bank statement niya. Hindi pwede. Di ba? Malay natin. Sa oras na yon, makahanap tayo ng ebidensya. Malay mo, pagharap ni Sarah, madulas siya o kaya magkamali siya, doon natin sisimulan yon. Yan ang sinasabing fishing expedition. No? Kaya si Sarah hindi humarap. Di ba? Malay mo si Sarah, humarap dyan. Si Sarah medyo, pagod. Magkamali siya ng sagot. Hindi naman sinasadya, baka doon magsimula yun. No? Kaya walang walang matibay
Okay, maraming salamat po sa inyo at napaliwanag ni Mr. Attorney Harold Respicio kung ano ang kalagayan ngayon ni Sara. Malamang sa malamang mababasura to. Oo. Para ka Boyd ab initio, no? Ang ganito lang po, maraming salamat. Paalam po sa inyong lahat.